Kumusta mga bro? Andito ulit tayo sa Motorstar Ormoc branch. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon, Ormoc City. Sa mga gustong mag-inquire sa mga motor nila, pwede kayong pumunta dito or pwede kayong tumawag or mag-text sa phone number na nasa screen. Pwede rin kayong bumisita sa Facebook nila. Search nyo lang Motorstar Ormoc and then chat nyo lang sila. Nung nakaraan, review natin ang Motorstar 150CL. Ngayon naman ay magre-review ulit tayo ng isa na namang scooter nila. Easy ride din pero FI na. Ang nasa harap natin ngayon ay ang Easy Ride 150 Fi. Isa ito sa mga maxi scoot ni Motorstar at ito ang sumunod sa Easy Ride 150N na naging mabenta rin dito sa atin sa Pilipinas dahil sa mala NMAX na look nito. Pero ngayon sa Easy Ride 150 Fi nila medyo iba na yung design, so mas unique na yung design nila ngayon at yun ang pag-uusapan natin. Nung una ko nakita to si Easy Ride 150 Fi, nagandahan talaga ako sa kanya. Kasi kung mapapansin nyo, hawig niya si BMW S1000RR. Lalo na kapag nakailaw yung headlight tsaka DRL niya. Dito sa headlight niya, plastic lang yung lens, pero makapal naman. Itong dalawa sa gilid, ito yung low. Tapos dito sa gitna yung high. At ito naman yung DRLs niya. Andito naman sa bandang baba yung signal light niya and LED na pala to lahat. So mula sa signal lights hanggang dito sa headlight niya, LED na to. Meron na rin siyang visor na kulay black, non-adjustable to. And then color blue yung kulay nito. At merong Motorstar logo dito sa gilid. At dalawang linya na red tsaka white. So hindi ko alam kung coincidence lang to, pero para siyang sa BMW rin na kulay, yung combination nila na blue, red, tsaka white. Andito naman yung gas tank niya na may 12 liters capacity at may fuel consumption na 45 kilometers per liter. Dito naman meron ulit siyang Motorstar na logo. Dito naman banda, andito yung emblem niya na Easy Ride, tapos may decal na 150 Fi. Yung grab bar niya solid naman, glossy black yung finish. At ito yung isa sa mga nagustuhan ko, yung upuan niya. Parehong sa driver tsaka sa pillion, sobrang kapal ng foam, sobrang lambot. So expected na komportable yung ride mo dito. Okay, buksan naman natin yung U-Box. Aba, okay ito ah. Meron siyang stopper mga bro. So maiiwasan mo yung bigla mong mababagsak yung upuan. So ito naman yung itsura ng U-Box niya. Hindi ko nakuha yung exact measurement nito. Pero sa tingin ko nasa 20 plus liters din to. Halos kasing laki niya yung U-Box ng Bergman Street. Ito naman di ko alam kung para saan to. Pero siguro easy access to para sa ilalim or sa makina niya. Tapos meron siyang helmet hook dito. So yan yung U-Box niya mga bro. Ito naman yung itsura ng likod niya. Nagustuhan ko rin yung taillight nito, lalo na yung signal lights na LED na rin. So napaka-unique ng design nito. Dito meron tayong reflector, magkabilaan. Tapos ito yung plate number light niya. So LED yan. Ito naman yung lalagyanan ng plate number. Tapos dito sa baba, meron siyang reflector ulit. Dito naman sa side na to, same lang naman sila sa kabila. So balik tayo dito. Ito pala yung shocks ni Easy Ride 150 Fi. Naka dual shocks na to. Ito naman yung airbox niya. At dito sa baba, ito yung crankcase cover. So meron pa siyang plastic. Natatanggal naman to. And wala siyang Motorstar na naka-engrave kagaya ng ibang scooters nila. So plain lang. At nakaganda dito is meron pa siyang kickstart. So hindi siya problema in case hindi gumana yung
starter nyo kapag nasa biyahe kayo. Ito naman yung footrest para sa angkas. So hindi naman siya mahirap ibaba tsaka iangat. At may kahabaan din siya kaya maganda to apakan. Ito naman yung itsura ng center stand niya. At ito naman yung side stand niya. So ito yung step board niya. Meron pa tong cover na goma kapag kinuha mo to. Tapos meron siyang color blue sa fairings niya dito sa baba. Ito naman yung front fender niya. Kakulay lang din ng body. Tapos kung mapapansin mo dito, yung bolt niya parang aftermarket. Ito yung madalas na bibili natin sa mga tindahan. Pero stock yan. So ito talaga yung bolt na makikita mo kapag nakuha mo to. At ito naman yung telescopic fork niya. So glossy yung finish ng outer tube. At yung brand ng gulong niya ay Yuanxing. Ang size naman nito ay 130 by 60 R13. At tubeless na rin yan mga bro, harap at likod. Andito naman sa kabila yung single piston caliper ni Easy Ride 150 Fi. At ito yung disc niya, simple at plain lang. At ito naman yung sensor para sa speedometer niya. Lipat tayo dito sa likod. Ito yung fan cover niya. Tapos ito yung lalagyanan ng engine oil. At ito naman yung heat guard. So nawawala yung isang bolt niya dito sa likod pero okay lang. Lalagyan naman nila yan. At yan yung itsura ng tambucho niya. Simple lang naman. And andyan sa loob yung makina niya. Nagustuhan ko naman tong tire hugger niya. Kasi mahaba. Tsaka medyo malayo yung space niya mula sa gulong. So ibig sabihin nun, pwede ka pang magpalaki onte ng gulong kung gugustuhin mo. Ang brand ng gulong niya dito sa likod ay Yuanxing pa rin. At ang laki nito ay katulad din sa harapan, 130 by 60 R13 at tubeless. At isa pa sa nakaganda sa motor na to kasi naka-disc brake na rin yung likod niya. So hindi na yung nakasanayan nating disc brake sa harap at drum brake sa likod. So mas maganda na yung stopping power nito. So ayan yung itsura ni Motorstar Easy Ride 150 Fi kapag naka side stand. Yan, napakaganda na itsura niya mga bro. At kahit nasa malayo kayo, mapapansin nyo talaga na may kalakihan talaga siya. At ibang iba na talaga yung itsura niya kesa dun sa naunang version ni Easy Ride 150. Nakasakay ako ngayon kay Easy Ride 150 Fi. 5'6" yung height ko. At ayan, medyo nakatingkayad ako pero manageable naman. Hindi naman siya mahirap igalaw-galaw. Ngayon naman naka-center stand ako. At medyo hirap na ako, hindi ko na siya halos abot. Tiptoe na talaga ako. Okay, so tignan naman natin kung anong meron dito. So dito sa right side, yung side pocket niya. So ito yung covered na part. So kapag binuksan mo to, ayan, sobrang lalim. Kasya yung buong kamay ko. Pwede nyong lagyan ng mga gamit to like gadgets nyo or kung ano. Pero hindi advisable na iwan nyo dito yung mga gamit nyo kapag iiwan nyo yung motor. Sa kabila naman, dito sa kaliwa, ganun din. Parang kasing lalim niya lang yung nasa right. Pero wala nga lang tong cover. Ang nakaganda naman dito sa kabila is meron na siyang charging port. So USB type yung charging port nito. So hindi mo na kailangang bumili ng adapter para makapag-charge ng cellphone. Dito sa gitna, ito yung itsura ng ignition niya. At ito naman yung itsura ng susi ni Easy Ride 150 Fi. So dito sa gitna, andito yung access mo sa upuan. At itong isang button naman ay para sa fuel tank mo. So kailangan mo munang buksan to bago mo ma-access yung gas cap. Okay, so ito yung manibela ni Easy Ride 150 Fi. Dito sa kaliwa, meron siyang bar end. At ito naman yung hand grip niya, yung typical na makikita mo sa stock. And ito naman yung brake lever niya para sa brakes sa likod. Medyo mababa nga lang siya, pero okay lang, sanayan lang to. At may passing light na rin si Easy Ride 150 Fi. Low at high sa headlight. Signal lights, left and right, tsaka off. At dito sa baba, yung busina. May slot para sa side mirror. At lalagyan na ng brake fluid para sa likod na brakes. Dito naman sa kabila, same lang yung bar end tsaka yung hand grip. Tapos ito naman yung brake lever para sa front brakes.
May switch dun yung headlight niya. So ito yung off. Ito yung sa DRL. At ito naman yung sa headlight. Meron na rin tong kill switch. At andito sa baba yung starter niya. May slot para sa side mirror. At ito yung lalagyanan ng brake fluid sa front brakes. Ito naman yung panel gauge niya. So meron tong dalawang buttons dito sa baba na magkatabi. And then dito sa gilid merong signal light indicators. So fully digital na to mga bro. Pasensya na hindi ko mapapakita sa inyo kasi hindi pa activated tong unit. So yun, sa price naman tayo. Si EasyRide 150 Fi ay nagkakahalaga ng 78,000 pesos. Kung gusto nyo mag-installment, meron tong down payment na 10,000 pesos. Ang magiging buwan-buwan nyo naman sa 12 months or 1 year ay 7,124. Sa 24 months or 2 years ay 4,291. At sa 36 months or 3 years ay 3,347. May rebate din to na 400 pesos kung magbabayad ka sa Cebuana, Palawan or GCash. At 300 pesos naman kapag pumunta ka sa office nila or sa branch nila. Sa requirements, kailangan mo lang ng valid ID, barangay clearance or proof of billing, COE or company ID na may kasamang payslip, at 2 contact person, isang kapitbahay mo at isang katrabaho mo. At ang panghuli naman ay ang freebies. So meron na tong kasamang helmet, tools, at free 3 years LTO registration. At yun mga bro, dito nagtatapos ang ating walk around review sa Motorstar EasyRide 150 Fi. So comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. At kung meron kayong motor na gusto nyong i-review natin sa susunod, i-comment nyo na lang din. At sa mga gustong mag-inquire, ilalagay ko na lang ulit sa screen yung contact information. At hanggang dito na lang muna mga bro. Maraming salamat sa panonood.